I'm sure mas familiar. Now, pag-usapan na natin yung kasalukuyan ng DepEd. So, sa isang banda, meron tayong itong mga proposals ng, I don't know, mga Senator Bato de la Rosa, Robin na ROTC yung kailangan natin. Kulang tayo sa disiplina, yun ang kailangan daw natin. Ano, bilang isang person with education background, no? Ano po yung assessment niya sa ganitong mga proposals na ROTC lang yan, maayos na natin yan. Ano po yun? Walang ano yan, walang basis yan na kung nag-ROTC ka ay magiging disiplinado ka, gumagalang ka sa human rights. Nakita naman natin, di ba? Sa mga pulis na ngayon, mga militar, mga nag-ROTC yan. Pero naging ano ba? Yung ba yung na-expect natin nagkaroon pa rin talaga ng ng mga human rights violation. Especially noong bago talagang gawing voluntary na lang itong ROTC. So talamak yung talamak yung korupsyon, talamak yung mga human rights violations against dun sa ating mga kabataan. Kaya talagang kami ay tutol na ibalik itong mandatory ROTC. Dahil hindi naman ito yung sagot para madisiplina ang mga bata. Hindi rin naman ito sagot para maging patriotic ang bata, para maging nationalista ang bata. Hindi naman ako nag-ROTC pero nationalista ako or patriotic ako, di ba? Marami diyan. Oh, lahat tayo, di ba? Di naman mga marami naman hindi nag-ROTC. So hindi yun yung sagot. So hindi yun yung hindi yun yung sagot. Kaya talagang nananatili pa rin yung aming posisyon na gawin lang itong voluntary dun sa mga gusto talaga ng mga at talaga interesado, may kakayanan physically ng mga training dito sa ROTC, pero hindi to dapat na imandato para makuha mo yung yung pagiging nationalistic, patriotiko ng mga bata. Hindi naman sa ROTC natututunan yan mula pa sa pagkabata yan, di ba? At nakikita nila yan sa paligid, nakikita nila yan sa history, nakikita nila yan sa mga napapag-aralan nila sa values, etc. Value system talaga yan. Oo. Value system. I mean, Congressman, obviously, mention ko yan kasi hindi ko talaga alam saan galing. Ito ba yung dahil militaristic yung mindset or may pagkakulang sa pag-intindi sa modern education? I mean, may narinig pa tayo na isang senador na nagsabi, pa-ROTC niyan, padalhin niyan sa West Command. I mean, yung mga ganyan proposals na parang hindi mo alam, matatawa or iyak ka na lang, di ba? Oo. Sa tingin nyo, saan ba galing ito? Ito pa dahil sa isang militaristic mindset or talagang yung hindi sapat yung appreciation dun sa siyensya ng edukasyon kasi pinag-aaralan po yung education. It's a field in itself, no? Dapat evidence-based, dapat best practices around the world. Pwede nyo shed light? Yes, oo. Tama ka, no? Kapag ang namuno sa isang ahensya ng Department of Education, halimbawa, militaristic mind at wala talagang training dun sa education kung paano ba yung psychology ng mga bata, paano ba yung psychology ng mga teachers, at paano ba yung mga psychology ng pagkatuto ng mga bata, ay talagang parang out of the blue mag-ano ka na lang sasuggest ka na lang na talagang ito yung ROTC na ito, yung peace education, binabanggit din yan, pero ano bang context ng peace education, yung dapat na ituro sa ating mga kabataan, so hindi natin din maintindihan, no? Kailangan, hindi naman natin minamaliit, no, yung si Vice President bilang hindi naman educator. Pero kung talagang deep-rooted ka talaga sa education, so malalaman mo talaga na hindi ka magsasabi basta-basta ng walang scientific basis at mga pag-aaral ng mga suggestion mo. So yun naman din ang masasabi ko diyan. At ang huling tanong, of course, ito yung lalong nagpasikat sa inyo for the past few weeks and all, kasama kayo ni Ma'am Risa, no? Addition ng confidential fund. At of course, sa tingin ko, mas karapat dapat na kausapin din namin kayo. Kasi ito yung accusations na may recruitment nang nangyari, may manipulation ng mga bata, may mga NPA, yung mga ganyan. So kailangan ng confidential fund. Of course, pati yung DND secretary natin sabi niya, siguro kailangan. Ako naman, of course, dun sa aking larangan, para sa akin, kung may intel fund ka, bigay mo sa mga security agencies para depensahan tayo sa West Philippine Sea at saka yung mga totoong problema tayo. I mean, is
yung eskwela ba, yung sektor ng edukasyon, ito ba yung dapat isang sektor ng intelligence gathering, securitization? Ano po yung stance dito sa confidential fund, recruitment, NPA, itong diskurso na ito? So una-una Richard, walang basis yung sinasabing recruitment ng mga bata na NPA sa basic education. Ibig sabihin ba sa elementary, nare-recruit mo na as NPA yung mga bata na kailangan mo talaga ng tiktikan o kailangan mong subaybayan o i-surveillance? Ang mga bata sa basic education, less than 18 years old yan. Ang alam ko na nare-recruit ng NPA ay 18 years old pataas. Sa mga So hindi kolehiyo, yan tingin ko, sa mga nababasa ko, hindi yan nagre-recruit ng 18 below 18. So parang imposible na sabihin na nagre-recruit sa basic education, ano? So ayun, yun yung sinasabi natin. Itong confidential funds, well, ginagamit daw ito sa mga projects, programs and activities ng ng Department of Education. So tinututulan natin ito dahil unang-una hindi mandato ng Department of Education na mag-surveillance. Ito nga, yung 150 na to, mas malaki pa nga itong budget na ito doon sa mga NICA, sa NSC, na talagang merong mandato. Natrabaho talaga nila yan. Natrabaho talaga nila yan. I mean, Coast Guard na 10 million lang. Yung 150 sa Department of Education as confidential fund is too much. Saka dapat wala yan. Si dating Vice President Lenny nga, talagang hindi sila talaga nag-request ng pondo na yan kasi hindi naman talaga doon sa Office of the Vice President ka, yung 500 million, na hindi talaga. Kasi wala namang mandato ang Office of the Vice President na magtiktik or mag-surveillance. Actually, ano ba mandato ng Vice President? Spare tire lang yan. Yun ang sinabi nila, Duterte. Yeah, spare tire lang yan. Actually nga, yung mga sinasabing mga socio-economic na mga activities na ginagawa, ay ginagawa na ng ibang ahensya. Diba? So mag-aantay lang dapat itong OBP na to ng may mamamatay na presidente. Diba? So parang nag-overboard talaga ang kasalukuyang Vice President doon sa kanyang doon sa kanyang function. Actually, kahit nga sa administrative code, wala namang binabanggit din na pwedeng trabahuin ng Vice President kasi katulad nga na sinabi ko, spare tire lang yan, napapalit lang sa presidente just in case na may mangyari. So, kaya hindi dapat na nabibigyan ng confidential fund itong Office of the Vice President at itong lalong-lalo na itong DepEd. Last point, ano po yung gusto niyong makita sa Department of Education po over the next 4 or 5 years sa ilalim ng Marcos Jr. administration? I mean, of course, medyo iba naman yung mukhang tono ni Marcos Jr. mismo. No? I'm not sure that Duterte's and Marcos's are 100% na-align sa lahat. May complicated alliance sila ngayon. But ano gusto niyo makita over the next 5 years po para hindi ganun kalalim yung problema natin? Kasi grabe yung ugat ng problema sa education system. Ano po yung gusto niyo mangyari? At saka yung magiging advocacies niyo rin sa legislatura po? Kung yung kasalukuyang department secretary pa rin yung uupo up to the next 5 years. So tingin natin na militaristic mind. So tingin natin ay hindi talaga masosolve yung economic crisis. Magiging mabagal itong learning crisis pala. I mean, talagang hindi talaga natin masosolve itong learning crisis natin. At yung learning recovery natin ay magiging malabo kung ganyan pa rin yung sorry I'm very frank, talagang kung ganyan pa rin yung mind ng secretary talagang malabo talaga tayo magkaroon ng learning recovery. So yun, kami patuloy pa rin naman kami sa ACT Teachers Party List na i-advocate yung talagang yung katulad na sinasabi ko kanina, yung advocacy namin sa education, pati na yung advocacy natin para sa mga teachers and education support personnel, talagang mag-i-engage pa rin. Tuloy pa rin kami sa pag-i-engage at pakikipaglaban doon sa tingin natin makakabuti doon sa ating education sector. At sa tingin niyo, Congresswoman, nagkakaroon ba kayo ng suporta? I know medyo maliit yung numero ng mga opposition dyan sa legislatura. Pero I think
maraming itong mga adhikain nyo ay nagre-resonate, no? Especially pati yung mga kritisismo doon sa mga kulang sa sistema, sa administration. Mukhang nagre-resonate naman. Kitang-kita namin yan sa online, sa news. Maraming mga kababayan natin ay medyo sangayon, no? Doon sa mga adhikain nyo, doon sa mga kritisismo nyo. Are you feeling na lumalaki yung suporta? Or siguro may maasahan kayong suporta doon sa mga hindi naman opposition pero medyo independent-minded, whether sa Senado, sa Kongreso. May mga realignments pa kayo nakikita dyan in the good direction sana in terms of education reform? Well, sa ngayon naman, no, in fairness naman dito sa ating mga kasamahan dito sa Kongreso, talaga naman yung in terms of mga benefits, yung ating mga ina-advocate tungkol sa mga teachers, government employees, kahit na sa mga nurses, talagang suporta naman. So sila, at kahit din naman halimbawa, ito nga katulad niyan, yung tungkol doon sa proposal namin na tanggalin din ang VAT, tanggalin ang excise tax muna sa langis dahil nga talagang continuous talaga yung pagtaas ng ano no, ng langis, no, na presyo ng produktong langis, ay ito, narinig natin ang leadership na tinitake nila yung aming ilang mga suggestion. So, ganun talaga dito, no? Kailangan mo talaga, Richard, na ipaglaban. Talaga kailangan mo talaga ng ano no na igiit yung mga makabuluhang reforma na kahit na maliit ang boses namin, nilalakasan na lang namin yung boses namin para marinig din ng mga tao dahil alam natin ang lakas ay nagsisimula sa sama-samang pagkilos ng ating mga mamamayan. Maliit lang yung boses namin sa Kongreso. Pero kapag narinig ito ng masa, narinig ito ng mga sambayanan, ng ating mga mamamayan, sila yung magpupush para magkaroon ng makabuluhang reforma or pagbabago sa ating lipunan. On that note, maraming salamat, Congresswoman Castro. Katulad ng pangako natin, tapusin natin ito before 8 p.m. kasi alam ko may mga meetings pa kayo. Busy kayo sa budget deliberations and all. And not to mention, of course, sabi natin, ayaw rin natin na purong mga hot topics or political personal issues. Talaga gusto natin sana pag-usapan ano talaga yung problema sa sistema na edukasyon natin at sa aming palagay, kayo po isa sa mga best persons to talk to dahil sa inyong atikain, sa inyong karanasan dito sa sector niyan. Maraming salamat, Congressman. I hope you can catch up in the near future. Hopefully on more positive note, no? Sana may mga mas magagandang mga developments, whoever is the Secretary of DepEd or whatever. Yeah. Thank you, Prof. Richard. Salamat Bye-bye. po. God bless. Mabuhay po.